Kung ibabalik mo yung pagkakataon o panahon, ng panahon. nakita mong mga pagkukulang at pagkakamali na puwede mong baguhin, ano po ito? Alam niyo po, kung ay maibabalik po lang po natin ang sarili natin sa pagkabata, Mhm. NGO TV Network. CC Baby Vlogs. Magandang buhay, pamilyang Pilipino, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay muli po, narito po tayo sa bayan ng Tarlac na kung saan makakapanayan po natin ang isa po sa maiginagalang ng kanilang barangay. Walang iba kundi ang ating Kuya Julay. Kuya Julay, kamusta po kayo? mabuti naman po. Kuya Julay, sino ba si Kuya Julay? July 2000 po, taga Barangay Suklay na Riot, Pampanga. Doon po ako pinanganak. So, ilang taon na po kayo? Wala Julay. Pinanganak po ako July 20, 1957. 66 years old na po ako. Saan po kayo nagsimula? Sabihin, ano pong hanap buhay nyo nung... Nung po ako inahanap buhay ko po, dati po akong stowaway nung kabataan ko dahil ang magulang ko sobrang igpit po sa buhay namin noon. Nag-stowaway po ako, nakapag-asawa ako sa Baguio. Ngayon po, umuwi kami sa Arayat noong 1981. Saan po ba kayo na pumasok ng elementarya? Dito po sa barangay ng Kamba, dyan po ako nag-aral ng elementary hanggang high school. Anong pangalan ng paaralan po natin? Kamba Elementary School, Kamba High School. Ito po sa Arayat, Pampanga. Sa kolehiyo po, saan po kayo? Hindi po ako nakapagtapos, sobra po kasi higpit ng tatay ko at walang-wala po kami nun. Oh, kuya, ano po bang hanap buhay ng inyong mga magulang mga panahon na yun? Dati po silang magsasaka, pagkatapos po may kalabaw sila. Nung nagkasakit po ang tatay ko, naibenta po lahat ang mga ari-arian nilang pinundar. Bahay na lang po ang natira. Anong taon po yun nung nagkasakit ang mga magulang? Nagkasakit po ang magulang ko, edad pa lang po siya ng 50, nagkasakit na. Ilan po kayong magkakapatid? Bali, 8 po kami. Walo. Sino-sino po yung mga kapatid nyo? Yung panganay po namin, si Arturo Tuason, Placida Tuason, Gloria Tuason, Florencia Tuason, July Tuason, Marison Chango, Codencio Tuason, Benvenido Tuason po. Yun po kaming ang 8 magkakapatid. Kumusta naman po sila ngayon? Sa ngayon po, 4 na po ang nawawala sa amin, namatay na po. Edad lang po ng 55 anyos, namatay na po yung panganay namin. Pangatlong panganay, pagkatapos po, sumunod, pagkatapos nun, yung pangalawang bunso po, namatay 49 lang po. Bata po silang namatay. Kuya, ano po yung kauna-una mo naging hanap buhay? Ang una ko pong hanap buhay, dahil stowaway po ako noon, Saan po kayo nag-stowaway? kasi po sobrang higpit ang tatay ko, kaya nakaumalis po ako sa bahay, walang alam. Napunta po ako sa Baguio. Sa Baguio po. Sa Baguio. Kapag-anap ng trabaho sa mismong PMA. Philippine Military Military Academy. Academy. Anong taon po yan, kuya? 1979 po, nung nasa PMA ako. So ano po nga naging hanap buhay niyo po doon sa Isa po akong labor noon dati, payat na payat ako. Hindi kinaya ng katawan ko yung paglilabor. Ngayon po, merong kumuha sa akin na isang, kahit na nagtatali lang po ako ng alambre sa mga bakal. Sa construction po. Naging steelman kayo? Ayun, naging steelman ko po ako. Pagkatapos nung wala na po yung steelman, sumama po ako sa mga mason at karpintero. Edad ko po ay mag-220 na, natututo po ako ng konti-konti. Hanggang dun sa umuwi po ako, marunong na ako sa bahay. Yun po, umuwi na po kami, nakapag-asawa po ako, 1981. Anong pangalan ng may bahay niyo po? Si Lolita Del Pintuason po. Umuwi na po kami, nagkasupling kami ng 4 na anak. Sino po yung mga anak niyo po? Si Annalyn Tuason, RG Tuason, Aris Tuason, tsaka po yung bunso kong babae, si Lilet Tuason. Yun lang pong 4 na anak ko. Naghahanap buhay po kayo bilang contractor po ba o paano po? Isa lang po ako manggagawa noon at umasenso po ako ng konti.
naabot ko naman po yung pangarap ko, naging foreman ako. Mhm. Pagkatapos po, nung 1999, bilang po ako nagiging contractor na konti, kumikita po ng konti-konti nun. Hangga po ngayon medyo may edad na, yung mga anak ko na lang po siyang tinulungan kong magandang buhay. Kumusta naman po ang pamilya natin ngayon po? Alam niyo po, kung ako ibabahagi ko po ang buhay ko, 2 beses po ako nakapag-asawa. Opo. Yung pong una, iniwanan ako. Pagkatapos po nun, nakapag-asawa ako muli after 3 years nung iniwanan ako. Bakit po kayo iniwanan ni ate? Sa mga ano po, noong pong na yon, siguro, hindi naman po kami nag-away. Marami pong solusyon. Kasi kung kumikita po ako, binibigyan ko siya, siguro po nadala siya doon sa mga kapatid niya. Kuminsan bibigyan ko ng pera. Kuminsan pinadadalang ko. Hindi ko po alam, hindi kami nag-away. Wala kaming pinag-awayan. Basta alam na lang kayo naghiwalay? Opo, iniwanan ako. Pwede ko itanong, ano ko yung sa tingin yung dahilan? Ang alam ko pong dahilan, tungkol po sa pera. Nahiya na siyang naghihingi sa akin. Kaya kasi naghahanap buhay ko, medyo maganda ang buhay ko. Bibigyan ko ng 5,000 isang linggo, kuminsan 10,000. Anong taon po yan? Anong taon? 1999 po. Malaki-laki na rin po yun. Oo. 5,000, 10,000, di po ba? Oo, kada linggo. Bakit yun? May pera naman, bakit hiwalay? Wala po bang, hindi kaya meron po kayong pagkukulang ng kaunti? Ay, wala po akong alam. Hindi po ako marunong manakit ng tao. Baka Hindi po ako naman- mabait akong tao. Baka naman sa gandang lalaki nyo po, marami po kayong nakikitang mga kalapate na Wala po. maliwanag ang paningin. Hindi po ako marunong magbiraws. Hindi mo magbiraws. Yung Hindi biraws po. mo lumalapit sa inyo. Hindi po ako marunong Ay, hindi talaga. po. Pero ano po ang bisyo nyo? Ang bisyo ko lang po, kuminsan yan, nanonood sa bilyar, kuminsan nagbibilyar. Mhm. Yun lang po ang bisyo ko. Opo. Pero sa babae po, wala po akong ilig sa babae, sa totoo lang po. Baka naman yung babae may hilig sa inyo. Hindi naman Ay, po. yun lang pong hindi ko alam. May kasabihan nga po kasi, sa totoo lang, Mhm. pag daw pinabinyag ka, ikaw lang mag-isang lalaki, puro babaeng katunggali mo, ibig sabihin, dayawang ka raw sa babae. Totoo po yan. Minsan nga yung lalaki naging binabae pa eh. Opo, totoo po yun. Totoo po yun. Yun nga. Ngayon po, nakapag-asawa po ako muli. Inabot naman kami ng 17 years. Iniwanan naman ako. Hindi, balik muna tayo kay Ate Lolita. Talagang wala po kayong pinag-awayan. No? Ay, wala po. Dahil sa iya na lang, kakahingi ng pera sa inyo. Opo, bigla lang pong pag may pera na siya, umuwi po siya sa kanila, sa Bisaya, tinutulungan yung mga kapatid niya. Wala ko kami Mabait po pinag-awayan. siyang asawa kung tutuusin, di po ba? Mas mabahit po ako. Kasi po ako, hindi po ako nanakit ng mga bata. Anak ko, hindi ko man kinurot. Baka naman nung nagkukulang kayo sa pagmamahal, ibig sabihin, dahil sa busy yung trabaho, hindi kaya kuya na medyo nga yung kalamigan ng gabi ay medyo nagkukulang po kayo. Hindi kaya dahil Ay, doon? hindi naman po siguro. Mm. Wala akong ipamahagi sa kanya tungkol dyan sa mga bagay na ganyan. Kasi po, wala akong pagkukulang. Mm. Pero ano nangyari doon nung humiwalay po siya bigla nawala? Nagpaalam po ba siya sa inyo? Meron kayong Nagpapaalam po siya. sa maayos na usapan po Oo, ba? nagpapaalam naman po siya. Pagkatapos, nagpapadala pa ako ng pera sa kanila. Sabi niya, uuwi na siya. Hindi naman siya umuwi. Hindi kaya meron na siyang ibang napupusuan? Yun lang pong hindi ko alam. Yun. Hindi Pero ko po sa alam. ngayon po, meron po ba siyang ibang pamilya? Meron po, nakapag-asawa po siya. Baka doon na nga po. Oo, Siguro nakapag-asawa. nahihiya na sa inyo, meron na siyang ibang nakakasama sa buhay. Opo, Maari kaya po, totoo po sa yun. hiya na lang po, maaring di na lang siguro niya kayo, dahil nahihiya na po manghingi ng pera, nagagamit niya doon sa boyfriend niya, maaari nagkaroon ng ibang boyfriend Yun po. po, hindi natin alam. Ayun po. Anong taon po yan na humiwalay po siya, na bigla nawala? 2001 na po. 2001. Nung humiwalay na po siya, pumupunta, paano po yung mga anak nyo? Sino po nag-aalaga? Ako po ang nag-ano. Bali, single parent po kayo. Oo.
Oo. Ako po, hindi ko po pinabayaan yung mga anak ko, nag-aaral pa sila. Nakapagtapos naman po sila. Hanggang high school lang po kasi hindi ko na kinaya dahil nakapag-asawa po ako uli noon. Pero binibigyan ko pa rin sila. Ilang taon po yung napangasawa nyo at ilang taon yung nag-asawa uli? Nag-asawa po ako, nasa 45 na ako. 45. Ano naman na naging damdamin ng inyong mga anak nung sinabi nyo mag-aasawa po kayo uli? Wala naman silang sinabi. Sabihin, hindi naman pinagkaitsa yung Oh, yan. konting kaligayahan. Oh, Siyempre, kailangan meron din mag-asikaso sa inyo. Totoo po yun. Yun po. Ano ang pangalan ng second wife niyo po? Annabel Salazar po. Ilang taon po siya nang mapangasawa niyo? 36 po siya. May anak din siya o Meron po siyang 3 anak. 3 anak? Pareho kayong single po nun? Hindi po siya, may asawa po siya. No? Ganun din, walay din. Hindi po siya iwalay. Hindi ko po matandaan kung anong nangyari, bakit napunta sa akin. Wala po akong natandaan. Paano kayo nagkakilala ni Madam Annabel? Ni Ma'am Annabel? Kasi po, padaan-daan po ako doon. Kumisa nasa Maynila ako, dadaan ako doon. Kasi malapit lang yung bahay nila sa kay Barangay Captain, yung pinsan ko. Mhm. Pag lumalabas yan, Timano po, nandun ako, pumupunta yung babae doon. Ibig sabihin na nasisilip po kayo? Sige. Sino po na nagparamdam sa inyo? Si Ate Annabel o ikaw? Siya po. Siya po. Oo, Yun ang sinasabi ko. Talagang napitin po kayo ng ano. siya po. Yun lang po ang ano ko, kasi wala po akong matandaan na ano. Hindi naman po ako si marunong manligaw. Hindi po yung mariga. Paano ba kayo? Paano kayo manligaw sa asawa nyo? Anong pong nasa una, uulitin ko po, yung unang asawa ko po, inano lang po sa akin yan. Binigay lang Parang na... ni Reto Reto-reto lang. lang. Reto-reto Yung lang. unang asawa niya, ni Reto. Opo, batang-bata po rin yung nakuha ko noon, 69 years old pa. 16 years old. Yes, ma'am. Hindi kaya yung dahil sa kabataan niya, kaya nagbago pa yung isip, hindi niya pa naranasan dahil sa kabataan pa, yung imbis na yung kabataan niya, buhay kabataan, hindi niya na po naranasan dahil naaswang niyo na po. Hindi po kaya ganun? Hindi naman po siguro. Okay, sige po. Tapos nung naghiwalay na po kayo, napunta kayo kay Ma'am Annabel, saan lugar po kayo nakita ni Ma'am Annabel ulit? Saan lugar po ito? Diyan lang po di sa Barangay Suklayn. Sa isang barangay po kayo. Oo, isang barangay din. Nakikita. Pero alam niya na may anak kayo. Alam niya po. Siyempre. Alam niya may asawa ako. Alam niya may asawa kayo na hiwalay din. Pero kasal po ba kayo ng asawa niyo? Opo, kasal po kami. Meron pa kayo legal na pala asawa. Kasal Dito po kami. kay Annabel, wala po. Wala po kasi Live-in na lang kayo. live-in kami. Ano man naging reaksyon ng asawa niyo nalaman na nakapag-asawa kayo ulit? Okay lang. Okay lang. Oh. Hanggang ngayon, okay din po kami nung asawa niya dati. Ganun po. Pati At least, anak, okay kami. ganito po. Si Ma'am Annabel, di ba, iniwan uli kayo? Namatay na po. Namatay. Namatay na Pero po. sa inyo po namatay. Opo. Ilang taon po kayo nagsama ni Ate Annabel? 17 years po. Hindi po kayo nagkaanak? Wala po, sarado na po siya nung... Sabihin, wala na pong hindi nire-regla, parang ganun. Hindi po, nariniregla po. Sarado na po siya, hindi na pwede magkaanak. Kasi nahirapan mo siya sa bunso niyang anak noon. Nahirapan siya, muntik na namatay. Sabihin, ligate na po. Ligate. Okay. Okay po. So, sabihin, namatay po siya. Namatay Kailan sa po sakit. ito? Kasakit. Namatay po siya noong 2018. 2018. Okay po. Namatay siya noong 2018. So, nung namatay siya, sabihin na wala ba kayong plano? Siyempre, ano na po naramdaman yun nung namatay po si Ate Annabel? Ay, masakit din po kasi matagal din kami nagkasama. Siyempre, mahal na mahal nyo rin po yun. Matagal din kami nagkasama. Kung saan kami nakakarating. Kasi Kuya Juray naman, mga kapamilya, alam niyo po, sa tingin ko talagang mapagmahal po ang ating Kuya July. Bagamat ika nga, medyo may pagkapihikan po. Kaya po siguro marahil, Kuya, marahil kaya kayo po ang nilalapitan ng ating mga kababaihan po, di ba? Sabihin, isa lang po talaga. Bali, dalawa lang po yung naging ano nyo. Dalawa lang po. Dalawa lang po. Dalawa lang po. So, ngayon, anong taon po yan nangyari? Namatay po yung uling asawa ko 2018. Mag-aanim na taon na po ngayon. Balik po tayo doon sa, di ba, nagulay ng asawa nyo. Opo.
kayo po nag-aasikaso mga anak niyo. Paano niyo po inaasikaso? Paano niyo pinagsasabay yung pagiging magulang? Siyempre, naghahanap buhay kayo. Sino po nag-aalaga sa mga anak niyo? Sino po Yung pong panganay kong dalaga na, kaya na, tsaka yung pangalawang panganay ko. Pag umaalis po ako, binibigyan ko po sila ng suportang para pagkain, bibili ko sila na ng bigas, may panggasto sila sa bahay. Pag nagkukulang po sila, magte-text lang sila sa akin, padadalang ko sila. Pagkatapos tuwing Sabado, uuwi naman po ako. Kayo pa naglalaban ng damit niyo Hindi na po ako nagdadala ng damit sa trabaho. sa trabaho ko na lang po linalaba yung mga damit ko. So, anong hanap buhay niyo? Construction ng kontrata Construction po. Nangontrata po ako nung sa mismong dito sa Philippine Navy at saka Marines. Ibig sabihin, ano pong kinukontrata niyo sa Philippine Mga Navy? bahay po, mga pintura ng mga Marines, mga bahay, mga bubong. Ang hanap buhay niyo, hindi po permanent, more on contracting po kayo, nangongontrata po Opo, kayo. hanggang ngayon Ilan po. taon po kayo naging contractor? Magmula po nung 2003. Bagamat wala kayo masyadong hanggang high school lang kayo dahil sa Opo. experience po, siguro marahil natutunan yung mga bagay. Pero foreman po ngayon hanggang ngayon. Ngayon, foreman po kayo. Pag may trabaho po, kinukuha ko, magpo-foreman. Ganyan po. Foreman po kayo. Ano ba, isang kaibigan nyo may kinuhang kontrata o mga engineer po. Opo. Nangangailangan po ng foreman. Kayo po ang head foreman po kayo. Pinaka-head po kayo. Foreman. Head foreman. Oh. So, bilang foreman po, paano yung